sa inyo lahat. Ito po si Pastor Boy Faminyalan dito po sa Landas ng Buhay sa ating programang. At nandito po tayo sa radyo natin 101.3 Ojoan. Sa mga nakaraang Miyerkules po ay tinalakay natin nung unang nakaraang dalawang Miyerkules ay una, yung knowing the will of God, at ang pangalawa ay 6 things that constitute of knowing the will of God. Sa gabing ito ay ating tatalakayin ang the will of God is the key to success. The will of God is the key of success, o ang kalooban ng Diyos ang susi ng tagumpay. Sa mundong ito, ang sukatan ng pagtatagumpay o success, kung ikaw ay makapangyarihan o powerful, kung ikaw ay mayroong security o may provision, and then you are protected. O ang panghuli ay yung security. Basta pag mayroon kang tatlong P na ito, power, provision, and protection, ikaw ay masasabing matagumpay. Ito ang sukatan ng sanglibutan. Subalit sa gabing ito ay ating tatalakayin ang isang susi o ang susi ng pagtatagumpay. At ito rin po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa kanyang mga anak. Nagawin at ang kalooban pag naalaman ng isang anak ng Diyos o ang isang tao ay alam at ginagawa ang kalooban ng Diyos, siya po ay magtatamo ng tatlong bagay na ito: kapangyarihan o power, and then provision o security, and then provision. Sa buhay po natin, nais po ng mga tao, no, sa mundong ito, nais nilang magkaroon ng kapangyarihan. Ay pag ikaw nga ba ay makapangyarihan, ay marami kang nagagawa. At alam natin na ang karamihan ng mga tao ay naghahangad na sila ay maging makapangyarihan. Kaya pag ikaw ay karamihan ay nagsusubok sa politika, at pag sila ay nanalo, ayaw nang mag-alis sa pagiging isang politiko. Pag ikaw ay nahalal na mayor o congressman o governor, ayaw nang umalis sa kinaroroonan, pabalik-balik na lang, no? Kasi gusto nilang maging makapangyarihan, sapagkat pag ikaw nga ay makapangyarihan, ay marami kang nagagawa na hindi magawa ng wala ka sa pwesto. Pero sa buhay po natin bilang mga lingkod o anak ng Diyos, makikita po natin na ang kalooban ng Diyos, pag ating naganap at ginagawa ang kanyang kalooban, ay binibigyan niya ng kapangyarihan. Katulad po ng sa Lucas 9:1 na nagsasabing, at tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapahangalan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng may sakit. Sa Luke chapter 10 verse 19, nagsasabi po ang salita ng Diyos, "Behold, I give unto you power to tread down the serpent and scorpions
and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So makikita po natin dito na itong 12 ay pinili ng Diyos at sila ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. At nang sila ay gumawa ng kalooban ng Diyos, doon nakita nila kung papaano ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmamanifest sa buhay nila. Makikita po natin na yung kung papaano nila palayasin ang mga demonyo sa at masasamang espiritu sa mga tao na nialilihan ng masamang espiritu. Kung papaano nila ipatong ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at nagsisigaling. Kaya dito makikita po natin na ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga sinabi ng Diyos sa Matthew chapter 28 verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given to me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, yung sinasabi ditong go ye therefore, ang inuutusan po dito ay hindi lang yung mga pastor, yung mga pinili o mga leaders, kundi ang bawat isa na mga sumusunod o bawat isa na mananampalataya ay inuutusan ng Diyos na kung papaanong ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus ang kapangyarihan, ay gayon din inuutusan niya yung mga mananampalataya na maghayo at ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Sa buhay po natin bilang mananampalataya, if we are doing the will of God, the power of God will manifest sa buhay po natin. The power of Satan cannot penetrate sa buhay mo sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa iyo. And you have the power, sabi pa sa doon sa Luke na aking binasa kanina, Luke 10:19, behold, I give you the power to tread down the serpent or the scorpion and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kaya dito makikita po natin na ang isang mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay walang kapangyarihan ang kaaway na ikaw ay saktan sapagkat gumagawa ka ng kalooban ng Panginoon. Ang kapangyarihan ay pangako ng Diyos sa bawat isa na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin na sabi sa banal na kasulatan na ang sino mang tumanggap at sumampalataya at mabautismuhan, sila ay maliligtas. And the signs shall follow them. They will lay hands on the sick and they shall recover. So, the power of God ay nag-ooperate sa bawat sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang lahat na sumasampalataya at ay maliligtas at ang mga nabautismuhan sa pangalan ng anak at
ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, the power of God will manifest. The signs and wonders will manifest sa buhay nila. Why? Because ito ay pangako ng Diyos doon sa gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Ang pangalawa po ay yung provision. God has promised provision sa lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban. Isang napakagandang halimbawa dito ay si Abraham. Nung si Abraham ay inutusan ng Diyos, umalis doon sa kanyang lugar na kanyang kinalakhan at pumunta sa lugar na hindi niya alam, wala siyang kakilala doon, wala siyang kamag-anak, at hindi niya alam ang environment na pupuntahan niya. Pero sumunod siya sa Panginoon, sumunod siya sa kalooban ng Panginoon at sa utos ng Diyos. So the obedience o ang pagsunod ay napakahalaga para sa kalooban ng Panginoon. So makikita po natin na sa verse 12 ng Genesis chapter 12, si Abraham po o si Abram ay umalis nga at pumunta sa lugar na lugar na sinabi sa kanya ng Panginoon na puntahan. At makikita po natin sa Genesis chapter 13 verse 2 na nagsasabi doon na Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. So dito makikita po natin na yung provision ng Panginoon na sa kabila na iniwan ni Abraham ang lugar at ang kanyang ari-arian doon sa lugar na kanyang pinanggalingan. When he obeyed God, God blessed Abraham. At makikita nga natin dito sa verse 13, sa chapter 13 verse 2 na nagsasabing si Abraham ay napakayaman, napakarami siyang bakahan, napakarami siyang silver, at napakarami siyang ng mga gold. So, when God blesses, when somebody do the will of God, the provision of God is for them. Katulad ng ipinangako ng Diyos sa mga taga-Israel sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Sabi dito, but remember the Lord your God, because He is the one who gives you the ability or power to produce wealth in order to confirm His covenant that He promised by an oath to your ancestor, even as in this case today. So, makikita po natin dito na ang Diyos ang nangako sa ating mga ninuno na Siya ang magpo-provide. No? Siya ang magpo-provide ng kapangyarihan o abilidad para tayo ay mag-produce ng kayamanan. Para maipahayag ng Diyos ang kanyang covenant at pangako sa ating mga ninuno. If we are doing the will of God, the provision of God is for us. The whole Bible o ang buong Biblia ay punong-puno ng instances at halimbawa ng mga tao na pinayaman ng Diyos dahil sila ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa ating kapanahunan po,
kapag ginawa po natin ang kalooban ng Panginoon, makikita po natin kung ating gagawin ang kanyang kalooban sa ating pananalapi. Sabi ng Panginoon, give sa Matthew sa Malakay chapter 3 verse 10 to 11. Sabi niya, sabi niya ay dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng inyong kinikita sa tahanan ng Diyos. So, makikita po natin dito na sa pananalapi po natin at sa ating mga hanap buhay, ating ibigay po ang sa Diyos na bahagi, yung ikasampung bahagi, 1/10 of every thing that we receive. Sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Makikita po natin dito na pag ginawa po natin ang kalooban ng Panginoon sa ating pananalapi, the provision of God, sabi niya ay, I will open the floodgates. At sabi niya, there will be no room enough para sa mga pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. So, if we are doing the will of God sa ating pananalapi, tayo ay pinagpala ng Diyos para tayo ay maging pagpapala sa iba. Many instances po, maraming instances na napatunayan ko na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga ipinangako sa bawat isa sa atin. Katulad ng sinabi sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa iyo o nila sa iyo. Dito makikita po natin yung pangako ng Diyos. Kung tayo raw ay magbibigay o magbibigay, ang ipapalit sa atin ay siksik, liglig at umaapaw. Wow, napaka ganda po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. That if we do the will of God sa ating mga pananalapi, hindi po tayo magkukulang. Kung mayroon mga pangailangan, the Lord will provide. Sapagkat yan ang ipinangako ng Panginoon sa Philippians 4:9-10. Sabi niya, but my God shall supply all my needs according to your riches in glory by Christ Jesus. If we are doing the will of God, if we are helping one another, katulad ng nakaraang mga buwan, nakita ko kung papaano gumalaw ang Panginoon, kung papaano ang Ujungan Foursquare Church ay nakapagbigay ng food packs sa iba't ibang barangay
kung paano pinagpala ang Diyos. Yung mga taong nagbigay at nagbahagi. Kahit hindi sila, masasabi natin, hindi sila mayaman. Pero, in a simple way, nagbigay sila. And I see na sa buhay nila, pinagpala sila. At makikita po natin na kahit hindi namin kamiyembro o kasama sa Foursquare Church, ay nagsasabing, Pastor, ito ang ilang sakong bigas ang ibibigay ko para sa inyong pag-distribute. Mayroong nagbibigay ng iba't ibang klaseng pagkain. May dilata. Dito nakikita po natin kung paano nag-provide ang Panginoon. And how God uses yung mga hindi pa-ordinaryong tao. Yung na ordinaryong tao ay ginamit ng Diyos para makabahagi sa iba't ibang kaparaanan. At salamat sa Diyos sapagkat totoo yung sinabi ng Panginoon, that my God shall supply all my needs according to your riches in glory. So, if we are doing the will of God, the provision of God is for you. And then, ang pangatlo po, if we are doing the will of God, we are protected. Ang protection ng Ginoo o ng Diyos ay para sa sumusunod sa kanyang kalooban. Makikita po natin na ang napakagandang halimbawa dito ay yung nangyari sa Israel before they were delivered sa Egypt. Sabi ng Diyos sa kanila, magkatay kayo. Ang bawat pamilya, nag-utos ang Diyos na sa bawat pamilya ay magkatay ng isang kambing o tupa na kayang kainin ng buong pamilya, yung isang tupa. At ang kanilang dugo ay kanilang ipapahid sa doorpost ng kanilang pintuan at doorpost ng kanilang bintana. At ito ay magiging protection nila kung dumating yung isang salot na yung lahat na mamamatay, yung lahat na panganay kung walang bahid ng dugo ng karnero o kambing sa kanilang doorpost. At dito nga, dahil yung mga taga-Israel ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, no? They stayed the whole night sa loob ng kanilang tahanan na saan ay nabahiran ng dugo ng kambing at ng tupa. Walang anuman sa kanila ang napahamak. Pero yung hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi sila sumunod at baliwalang binaliwala nila yung kautusan ng Diyos at nangyari po na ang kanilang panganay na mga anak ay nangamatay. So, sa buhay po natin ngayon, if we are doing the will of God, we are protected by His powerful blood of Jesus. Yung dugo ng kambing noon ay inonor ng Panginoon, ng Diyos. How much more the blood of Christ
kung ang buhay mo ay hindi pa nagkakaroon ng kaugnayan ang iyong buhay sa Panginoon, you are not protected. Kung ang buhay mo ay malayo pa kay Kristo Jesus o wala ka pang ugnayan kay Kristo Jesus, you are still clinging to your own religious practices o sa iyong mga prinsipyo, not the principle of the Word of God. But praise God, if you are connected kay Kristo Jesus, you are protected. Katulad ng sinabi sa banal na kasulatan, if God is with us, who can be against us? At sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. We are an overcomer because God overcome, or Christ overcome the world. So sa buhay po natin, we are protected by Jesus, by the blood of Jesus Christ. Nawa, sa gabing ito, patuloy po natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Hayaan po natin na sa bawat araw, sundin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Tayo ay sumandaliin ko at manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong kalooban at pagpatuloy kaming gumagawa ng iyong kalooban, ito po ang susi ng aming pagtatagumpay, that we have the power to do your will. And totoo po, Panginoon, ang provision mo ay patuloy na aming maangkin. At ang iyong protection ay para sa amin. Pinupuri ka namin sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, ng marami sa pangalan